Ayan po guys, aalis na tayo. Okay, bukas ang pintuan. Aalis na po tayo. Medyo masakit yung mga shoulder ko. Hindi siya masyado magamit pag mag-drive guys, masakit. Unahin natin ay deliver lang ako sa isang Pinay. Pagkatapos diretso, pangalawang Pinay doon sa company na tinatrabahoan ko noon. I-deliver ko yung order niya. Pagkatapos diretso lang po yung ating takbo ngayon dahil isang way lang po ang ating pupuntahan guys. Tapos pagkatapos nun kasi 3 PM yung break time nila. So kailangan before 3 PM nandun na ako maghintay sa labas. Tapos pag nakuha na yung order ng isang Pilipinay, ayun, diretso na tayo sa Rehabili. Rehabili na naman tayo kung anong resulta ngayon sa Rehabili, kung makapasok ako. Kung sasabihin na naman na kailangan ko balik-balik na naman twice a week or thrice a week, ayan, gagawin ko na para kasi hindi naman din pa ako uuwi ng Pinas dahil sa aso nga, nag-aalaga ako ng aso. Itong taon na to uwi sana ako noong August. Kasi August talaga ako umuwi ng Pinas dahil nga Kadayawan at hindi siya Kadayawan, yung season ng mga fruits sa Davao ba, ang daming fruits guys, yun ang lagi kong inaano, kaya ako inuwian ng Pinas. Ay, umuulan siya guys, wala pa naman akong payong. Meron pala yung sa likod siguro, parang ayawan ko lang kung hindi ko sinauli sa aming bahay yun. Biglang umulan, umambon guys, oh. Ay, sakit na ano ko. Mahirap gumalaw. Ay, pag lumingon din, oh. Grabe, nilalagnat ako guys. Ang init ng aking katawan, gawa nito. Party pa more. Nagparty kasi kami at nagdrive ako ng malayo. Ayan, parang lumakas yung ulan pati. Lumakas ang ulan pati guys. Pakiramdam. Wala na, pag may edad tayo, give up talaga ang ating katawan. Kaya habang bata pa, lakwatsa talaga kayo guys. Lakwatsa, or huwag niyong kagaya sa akin, lagi lang kasi ako nasa loob ng bahay, trabaho, mamalingki. Ayan lang, hindi kasi ako mahilig sa lakwatsa guys. Ayan ang ngayon may edad na, pag naglumalabas ka ng bahay, naglalakwatsa, sobrang saya, ay nilalagnat at nasisira yung katawan. Aywan. Kaya sabi ko sa inyo, dapat talaga habang bata pa ay maglakwatsa. Deliver na natin. Magmamadali tayo dahil yung isang dideliveran natin ay isang Pinay ay may trabaho. Ang break time nila ay 10 minutes. 10 minutes lang, kaya mas maganda. Mas maigi ay mauna tayo
kaysa oras ng break time nila. Alas 3 ang break time nila guys. So kailangan nandun na ako 2:50 maaga. 2:50 PM. Tapos 3:30 naman yung aking rehabili. Diretso-diretso lang talaga siya. Isang lugar lang kasi. Ay, Diyos ko. Ayan, ang sakit talaga lumingon. Lumingon. Di ba pag mag-ano ka ng safety? Sakit lumingon guys. Kailangan ko na talaga iparehab. Itong aking spinal dito. Nadali na naman ng aking sirang spinal. Yung spinal cord ko guys, ang sabi ng x-ray noong 2 years ago, after ko nag-caregiver, nasira kasi siya na, ayan, nagiging kuba. Nakuba. Sabi ng doktor sa rehabili ay, muri na daw yung, hindi na daw ako pwede magtrabaho. Kasi ano daw, magtrabaho, ang pwede ko lang daw yung magtrabaho yung nakaupo lang daw. Tapos yung hindi daw mabigat. Hindi daw mabigat. Tapos pagkatapos nun, sabi na pag mabigat ang trabaho ko ay wala na daw talaga. Babalik na naman daw sa umpisa. Kaya magti 3 years na ako walang work, nasa bahay lang at yun lang ang aking tindahan. Ay ngayon, kukunti na lang yung paninda ko. Gusto ko mangumpra, kaso nadali nga yung aking ano na naman, ang likuran natin ay konektado lahat. Pag nadali yung spinal cord ko uli ay hanggang liig, ang napakasakit, at dito hanggang sa dibdib. At yung kalahati kong katawan guys, hanggang ulo, hanggang paa, yung ginagamit ko na sa pag-drive. Ay, umulan na. Yun ang mangyari. Tapos para siyang namamanid yung paa ko at hindi siya maibibend yung aking tuhod. Ang sakit, kaya bilisan ko na mag-rehabili. Baala na yung pera na yan. Buti na lang may naipon ako. Yung, di ba nagbibinta ako sa online ng gulay. At saka yung naipon ko na para sa gasoline. Pag ito kagaya nito, naghahatid ako ng mga paninda, ay may plus kasi yung 500 yen gasoline dye ang tawag dito sa Japan, gasoline ba? Delivery charge kumbaga sa atin ayun 500. So naipon ko siya guys, yun ang pangbayad ko. So may naipon akong 3 lapad mahigit, which is siya 9,000 or 10,000 mahigit na pera sa atin sa Pinas. Yun ang binta ko sa gulay at delivery charge naipon ko. Kaya yan na nga ipapagamot natin ngayon sa punta tayo ng center, Rehabili center bang tawag niyan guys. Yan, punta tayo doon. Hindi ko alam kung magkano kasi first time ko. Dito kasi ako yan dyan ako nagpa-rehabili. Ayoko kasi puro mga lalaki na puro tanong na privacy. Nagtatanong kung saan kayo nagkakilala ng asawa mo, ilang taon ka nag-asawa, bakit ka nagpunta ng Japan. Ayaw ko nang kinatanong habang nagmamasahe sa katawan mo, ganyan ang sinasabi lagi. Ay nagkukwento sa iyo. Ayaw ko. May lalaki pati. Kaya uminto ako. 2 years lang ako nag-rehabili. Tapos umuwi ako ng Pinas. Nagpahinga doon 1 taon may gate. Ayun, sinabi ko umuwi ako ng Pinas kaya hindi ako mag-rehabili. Ayun, kaya ako nakaalis. Yan ang sabi ng doktor doon ay
yun nga, nakuba yung aking spinal cord pa. Ang edad ko daw ay nagiging 80 years old. Tapos yung height ko ay nagiging lumiit siya guys dahil nga nakuba nga yun ang aking spinal cord. Anong edad ko ay na daw 80 years old, kumbaga sa matanda na daw yung kuba-kuba yung matanda, ganun na daw. Kaya yung 5'2" ang height ko ay nagiging 4'9" na siya ngayon, 4'9" something, 4'9" point something siya guys. So hindi ako naniwala, pumunta ako ng Pinas, pina-check ko rin, ay totoo talaga guys, lumiit talaga ako, 4'9" something na talaga. Tama pala sinabi dito sa Japan, kasi sa Japan ay 149 cm ba yun? Ano ba yun? Iba kasi yung nila dito sa height guys, kaya nag-try ako dun sa Pinas. Ayun 4.9 ayun, 4.9 pala sa atin. Hindi na ako 5'2". Yan, sakit talaga lumingon guys. Nako, nandito na po tayo guys. Ayan, kulay blue na company dyan. Lagi naman tayo nagpupunta dito sa previous video natin guys. Nakikita nyo kung matagal na kayong subaybay sa akin. Ayan po siya. Pero dito daw po tayo sa harap, hindi doon sa parking area, kasi 10 minutes lang yung ang kanilang kanilang 10 minutes. Ayan sila guys, oh. Ayan sila. 10 minutes lang yung kanilang break time. Ayan sila, oh. So dito lang ako mag-aabang. Ayan, nagtatrabaho. Ganyan trabaho ko noon guys. Yung hindi sa loob ako nagpaplansya ng mga bedsheet. Ayun, sa paplansyahin mo sa sa malaking machine. Okay naman siguro dito, hindi naman siguro magagalit. Ayan, dito tayo. 46 minutes pa. So mahaba pa yung ating alas 3 yung break time nila. Ay Diyos ko Lord, ang sakit talaga. Tapos pagkatapos natin mag-deliver dito, ayan na, punta tayo sa Rehabili. Diretso lang din, 100 lang. Nung malakas pa yung katawan ko, wala pa akong sakit, dito ako naghinto. 2013 naghinto ako dito dahil simula na yung nagsusuka ako sa umaga. Lagi ako nagsusuka at yung ihi ko ay may kasamang dugo na siya, kaya doon nag-umpisa yung aking sakit dito na tinatrabawan kong 7 years. Kaya ayun, nagkaroon ako ng sakit sa mattress pala. Pero wala na siya ngayon dahil operahan na po siya guys. At iba na naman yung ating sakit ngayon, pinapagamot ni. Pero tuloy pa rin ang buhay kahit may sakit. Ayan, 7 minutes na lang. So hintayin natin hanggang darating yung ating suki guys. Ayan, tapos na tayo. Kinuha na, hindi ko na binidyohan ng aking customer. Ayan yung trabaho nila guys. Hindi niya sakit sa braso. Yan, payat ako dyan, nagtrabaho ako pumayat talaga ako guys. Pumayat ako. Dapat dito pala tayo. Hindi. Hindi pala. Dito pala dapat tayo hindi pala tayo balik. Kalimutan ko yung daan.
Diba, diretso lang yung ating pupuntahan. Yung customer ko na yun, maganda talaga siya kahit may edad. Matangkad din kasi. Maganda talaga yung aking mga customer ay. Ang ganda pa rin niya kahit may edad na. Tapos slim, maganda ng katawan. Diyan tayo kanina, di ba? Sa may left, yan yung kulay. Nag-ikot lang tayo kasi nandito yung way ng ating Rehabili Center. Ay, iwan ko anong tawag yan sa atin sa Pinas, no? Rehabili dito sa Japan eh. Magpa-rehabili. Ewan, basta rehabili, yun na yun. Susundan lang natin tong din to, day service na sasakyan. Day service sa Japan naman. Kaya ang English talaga pag aray Diyos ko, ay pag lumingon talaga sakit. Day service yung nakalagay doon, di ba, yung car na yan, yung van. Nakasakay dyan yung mga may edad na galing sa Rojin Home, sa bahay ng mga matatanda. Yun, nakasakay dyan yung mga matanda. Yan yung day service. Diba? Kaya dandahan nagtakbo kasi iniingatan nila yung matatanda. Yung nakakalakad pa, nagkurumise. Ay, may naka-wheelchair. May drawing siyang wheelchair eh. So, naka-wheelchair yan sila. Ayan. Dito dati, lagi akong nagde-deliver dito naman. May Pilipina dito nakatira. Kaso wala na siya. Nag-stay. Nasa Pinas na siya nag-stay. Kasi may edad na yung asawa niya. Tumatanggap na lang sila ng sa pera. Sa insurance, guys. Yun na lang. Ay, ano yun? Ganyan. Ikaw mamalingki kahit hindi pwede yung katawan mo, yung shoulder mo, yung kamay mo ay magbuhat ng bigat. Ang sakit magbuhat ng pamilya, guys. Nang tutulo yung luha mo eh. Diyos ko. Kaya mahirap talaga dito magkasakit sa Japan. Na nag-iisa ka lang. O yan nga, meron kang sasakyan. Makakain mo yung mga sasarap, pero iba pa rin yung buhay natin sa Pinas, guys. Sa totoo lang, kasi 25 years na ako dito sa Japan, di ba? Iba talaga yung ating kaya hindi ko talaga ipagpalit yung Pilipinas. Kahit anong ganda ng ibang lugar diyan, pero hindi ko talaga ipagpalit ang ating bansa. Ayan, dito malapit na tayo, guys. Sana hindi maraming tao. Tumila na yung ulan, guys, at ayan, malapit na tayo sa ating destination, guys. Kasi first time ko magpunta dito, tinuro lang ng aking anak. Kasi yung sumasakit yung baywang niya ay gumaling daw dito, at yun nga lang daw, lagi ka daw tatawagan. Kumbaga sa Japan words ay mindoksay daw, sabi. Hasul. Sa Bisaya pa hasul. Ay, nalagpasan. Ay, hindi. Hasul daw. Nalagpasan yata ako. Ayun, doon. Yung kulay orange na, ayan. Kulay orange na kamban. Signboard, ayan. Dito tayo. Diyan tayo.
Teka guys, kasi maano tayo, babangga tayo. Masikip yung ano nila. Iba yung kanilang parking area. Masikip. Ayan po siya guys. Ayan. Ayan, nandito na ako guys. Eh bakit ayaw mag-ano yung akin? Ayaw mag-ano ang aking sasakyan, yung side mirror. Ano bang ginalaw nito? May ginalaw na naman. Ayan. Ayan. Magalaw kasi yun kaya. Ayan. So mamaya uli guys. Ay, thank you Lord. Ay, thank you Lord. Alam nyo guys, gumaling na yung sakit ng liig ko. Makalingon na ako ng tudo. At ang sarap. Ang sarap na pakiramdam ko guys. Tapos na yung rehabili ko guys. Pero babalik-balik na naman ako. Gutom ako guys. Dito tayo kain. Sa paborito kong kainan. Naku guys. Ang sarap. Ang sarap pakiramdam ko. Yung hinila. Alam nyo guys, yung hinila, yung makikita mo sa Facebook o sa kung saan dyan, nakikita nyo na hinihila yung mga katawan na tumutunog, tsak-tsak-tsak, gano'n. Ginanon yung aking katawan ngayon. Ay, Diyos ko, grabe. Ang sarap pala nun, hindi pala masakit. Binalik yung spinal cord ko kasi nag-ano daw, yung natabingi. Binalik guys. Kaya ang ano ng liig ko ngayon, liig, yung shoulder, ang sarap. Tapos may ano sila, may electric na ninano sa ano ko, dito sa ulo ko, sa liig, sa shoulder. Yun, masakit yung electric. Kasi yung muscle ko ay nagtitigasan daw. Yung mga muscle ko guys, kaya pala ganun. Para ako nilalagnat. Ang sarap na pakiramdam ko. Lang. Sunod naman dyan sa dental clinic. Sa ngipin ko guys. Palinis ako ng ngipin. O diba? Paborito kong kainan. Wala yatang tao. Ayan ang ating order. Sa mga laging nagsubaybay sa akin, alam nila tong lugar na to. Ito guys, mamamalingki muna ako. Pasok muna ako sa department supermarket. At bibili ako ng milk kasi wala na kaming milk at ulam at gulay sa bahay. Grabing ulan guys. Ayan, tapos na tayo. Uwi na tayo guys. Yung ating minamasahe na katawan. Wala din. Ito yung binigay ng Pilipina. Yung ating nag-deliver tayo guys. Binigyan ako ng carbonara. So uwi na tayo at hanggang mamaya ulit sa bahay. Pag andun na ako guys. Kasi sobrang ulan. Grabing ulan guys.